po mga kapatid ay dadako tayo sa ating pong message mula po sa salita ng Diyos. And still, ito po ay tungkol po sa ating theme that is living worthy of the gospel. But ang theme po natin or title po ng message po natin is about living righteously in Christ. So bilang tayo po ay isa ng bagong nilalang, so tayo po ay meron ng bagong standard o pamantayang sinusunod. So, hindi po ang mundo ang ating pamantayan kung paano tayo mabubuhay sa pagiging Kristiyano po natin, kundi kung ano po ang pamantayan ng Biblia sa atin. Ano po? Kaya samahan po ninyo ako sa 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 11. Unang Korinto, Kabanata 6, talata 9 hanggang 11. So ito po yung ating passage and ngayon po ay ang ating unang bahagi, ang ating pong pag-aaralan. Ano po? So the first part ng ating pong series. 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 11. Okay, kung nakita na po natin, tayo po sandaling tumayo para po sa pagbasa ng salita po ng ating Panginoon. Unang Korinto, chapter 6, verses 9 to 11. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers, will inherit the kingdom of God. And such were some of you. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa umagang ito na inyo pong ipinagkaloob sa aming lahat, upang minsan pa ay patuloy niyo po kaming sansalain sa lahat ng aming pong mga maling paniniwala at maling gawi sa buhay namin bilang inyo pong mga anak. At patuloy, Panginoon, ang inyo pong salita ang maging gabay namin sa aming pamumuhay sa araw-araw. Kung papaanong ang inyo pong salita, ayon po sa aklat ng 2 Timoteo, ay kapakipakinabang para sa aming pamumuhay sa katuwiran, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa paghahayag po ninyo sa inyo pong tagapagsalita, ay gamitin niyo po lamang na instrumento at itago po ninyo sa likod ng inyo pong kapahayagan at kabanalan, at para po sa aming lahat, ipamuhay namin at gawin po namin sa aming mga buhay pang-araw-araw ang katotohanang mapapakinggan po namin, O Diyos. At maging tapat kami na tagasunod ng iyo pong salita, Panginoon. Sa iyo po ang kapurihan, sa pangalan ng iyo pong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat. At ngayon po ay patuloy nating tingnan ang salita ng Diyos, kung ano po ang kanyang sinasabi patungkol po sa tinatawag nating buhay, perspective ng isang Kristiyano sa buhay na meron siya bilang isang ligtas. So ako po ay personally concerned sa kung paano po na ang mundo natin ngayon ay patuloy na na-entertain ng iba't ibang kasalanan. So, how the world is being entertained by evil practices. And napapakinggan po natin, so madalas nating nakikinig po yung salitang desensitize, So, kay Pastor Marlon, narinig natin yan. So, we often hear the word desensitize na kung saan ito po ang ginagawa ng mundo ngayon sa atin sa iba't ibang mga kasalanan. So, kung mapansin po natin ang mga palabas sa Netflix, sa TV, So, nandun na yung issues about broken families, nandun na yung issues about adultery, homosexuality, di ba? So, kamakailan po ay may isang bansa dito po sa Southeast Asia na unang beses po na nagkaroon ng same-sex marriage. So kung nabalitaan po natin yan, so talagang ganun na po
ah, talamak ang tinatawag po nating homosexuality na isang kasalanan po sa harapan po ng Panginoon. And adultery, sabi dito, becomes a common practice. Ano po? So, pag sinabi po nating adultery is not simply um, yung tinatawag nating pamumuhay ng isang hindi mag-asawa. Ano po? Kung dito po ay isang seryosong usapin dahil ito ho ay paglabag doon sa tinatawag nating sanctity ng kasal. Di ba? So, if you live sabi nga, with an adulterous person, so talagang ito ho ay malaking kasalanan po sa Panginoon. Dahil kung maalala po natin, ang sabi po doon sa 10 utos, you shall not commit adultery. So noon pa man ay nangyayari na po ang ganitong kasalanan. At sinasabi ho dito is, ito ho ay pag-oppose sa tinatawag nating sa sanctity of marriage o yung pagiging sagrado ng kasal. Kaya nakalulungkot po na talagang ito ho ay nagiging common na lamang sa buhay ng iba na kahit hindi pa separated ay meron ng iba. At kasama po nila sa loob ng kanilang tahanan. And there are married persons living in not with their spouses. At ang mas nakalulungkot pa, nagsasabing sila po ay Christian. So yan po yung isang mabigat na katotohanan. And there are also people promoting homosexuality, and once they are being rebuked by the Bible, they lash back with demeaning words. So pagka napagsalitaan sila kung ano po ang sabi ng Biblia na ito ay kasalanan, so gumaganti sila ng iba't ibang mga salita na kesyo ikaw daw ay mayabang, kesyo daw ikaw ay bigot, or yung homophobic, yan. So misogynist, yung mga ganyang salita, So kung ano-ano mga labels ang itatawag sa iyo. Okay? And then the ignorance of kids. So meron pong isa pang recent event dito po sa ating bansa, na yun pong ignorance ng mga bata about doon sa tinatawag nating sex education ay naaabuso para may promote po yung tinatawag nating sexual immorality. So talagang nakalulungkot po na ito ay nangyayari ngayon sa ating lipunan. So pabata ng pabata po ang nagkakaroon po ng obligasyon sa hindi pa napapanahon. Di ba? And such news must alarm us for the future of our kids. So ito hong mga pangyayaring ito ay dapat maging focus natin ngayon bilang isang magulang para sa ating pong mga anak, lalo na sa kanilang buhay sa darating na panahon. Kung ngayon talagang mas grabe na ang kasalanan ito, how much more pa sa buhay ng ating mga anak sa panahon nila. Kapag sila ay let's say nagkapamilya na at nagkaanak na rin. So, kailangan nandun na yung ating pagtanaw bilang isang mananampalataya. Kaya, this world promotes a so-called God-fearing life. So, kuno, nagsasabing sila ay may takot sa Diyos, pero sila ay nabubuhay in unrighteousness. So, they promote a so-called God-fearing life but living in unrighteousness. So, dapat mulat ho tayo mga kapatid sa kung ano ang meron sa mundo natin ngayon. Hindi lang basta tayo humihinga lamang at parang easy lang tayo sa buhay. Pagka weekdays, so nood tayo ng TV, pagka walang ginagawa, so trabaho, kung ano mang ating mga daily activities or daily chores natin. So ganun lang, doon lang umikot ang buhay natin. So hindi. Bilang isang Kristiyano, mas malawak na yung ating tinatanaw. Yung perspective natin ay talagang totally nabago nung nakilala po natin ang Panginoon. Mas concerned na tayo sa spiritual na kalagayan ng mga tao. Mas concerned na rin po tayo sa spiritual na kalagayan ng ating mga mahal sa buhay. Amen? So hindi lang tayo may pakialam sa ating sarili. O mas may pakialam tayo sa ibang tao. Mahal natin sa buhay, wala tayong pakialam. Lalo na sa kanilang kaluluwa. Kaya ito po yung isa ho sa mga objectives ng ating pong mensahe about living
righteously in Christ. Ano po? So our objective, again, so gusto ko pong banggitin po, is to be reminded of the spiritual life that we have in Christ as a life meant for righteousness. So tayo po ay mabuhay o paalalahanan tayo sa spiritual na buhay na meron tayo kay Kristo bilang buhay para sa katuwigan. So hindi ho tayo binuhay mula sa mga patay sa spiritual na aspeto para magkasala muli at patuloy tayong mabuhay sa pagkakasala. Mga kapatid. Ang sabi po ng Romans chapter 1 verse 18, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. And these men suppress the truth in unrighteousness." So these men seek to distort the truth. Ang tuwid ay kanilang binabaluktot. Ano po? So ito po yung kanilang ginagawa. Ito po ang kanilang katangian. Ungodly and unrighteous men. They suppress the truth. They suppress the Word of God. They distort the Word of God, mga kapatid. Kaya papayag ba tayo na tayong mga lingkod ng Diyos ay maging sa atin ay baluktot din ang kanyang salita? Of course not. Kaya meron tayong pamantayan na dapat nating tingnan sa lahat ng bagay at ito po ay ang Biblia. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dyan? Hindi yung kung ano ang sinabi ng artistang ito o kung ano ang sinasabi ng vlogger na ito tungkol sa bagay na iyan. O kung sino mang ma-impluwensyang tao nakikita natin sa screen. Kaya kung tayo ho'y Kristiyano, sabi yan, lagi nating gawing pamantayan ang salita ng Diyos. Ito ho ang maging ruler po natin sa lahat ng ating ginagawa. So it should always, brothers and sisters, ring in our spiritual ears that righteousness is a key factor for a person saved in Christ. Pakatandaan po natin ang salitang righteousness po ay napakahalaga po sa atin. Because in order for a person, para siya'y makapasok po sa kaharian ng Panginoon, kinakailangan siya isang matuwid. But sadly, ano pong sabi ng Biblia? Walang matuwid, wala kahit isa. So how? Paano ang isang taong hindi matuwid ay makapapasok sa kaharian ng Diyos? Kaya meron po tayong tinatawag na gospel. And that gospel, ano pong sabi sa 1:17, yung preceding? The righteousness of God is revealed from faith to faith. Kaya sabi doon, as it is written, the righteous shall live by faith. So ang matuwid ay nabubuhay sa kanyang pananampalataya. So that characterizes righteous. Ano po? The righteous person or the righteous man. Siya ay nabubuhay sa kanyang pananampalataya sa Diyos at ang pananampalatayang ito'y nabubuhay ng matuwid sa Panginoon. Hindi siya nananampalataya kung ang pamumuhay niya is not right with God. Kung siya ay nagpapatuloy sa pagkakasala, kung siya ay nagpapatuloy sa pamumuhay bilang isang hindi mananampalataya. Okay? So we have studied last Sunday, a life worth living is a Christ-honoring life that dies to sin and lives to righteousness. So, doon sa ating unang punto na nakita po natin yung isang pamumuhay ho na talagang worth living para sa isang Kristiyano is dying to sin and living to righteousness. So, to be specific, mga kapatid, ano bang ibig sabihin ng dying to sin and living to righteousness is ito pong ating mensahe ngayong umaga. So, we will see in a more specific manner how to die to sin and live in righteousness. How seriously the Scripture tells us of a way of life that a Christian must practice. So ano ba ang dapat na maging practice natin ngayon? Hindi lang tayo orthodoxy. Ano po? So hindi lang tama yung ating theology. Hindi lang tama yung ating doktrina. Kailangan yung practice din ay tama. Okay? Kasi that is the gospel. Ito po yung bumago sa atin. Ito yung nagtulak sa atin para talikuran ang kasalanan at sumunod tayo
sa Diyos. And that is living worthy of the gospel. Okay? The gospel that we share is the same gospel that we live, that we should live. Ano po? Kailangan po ang ating buhay ay maging salamin ng Biblia. Okay? So we have 3 points mga kapatid. Meron po tayong 3 katotohanan. And we have number 1, the deception of a double standard righteousness. So we have what we call the double standard righteousness. Hindi ho ito pwede sa isang Kristiyano na kung ano yung pamantayan ng Biblia, kanyang tinatanggap, but at the same time, meron din siyang sariling pamantayan bilang isang tao. Okay? Kaya sabi dito is the deception of a double standard righteousness. So, hindi po ito katangian ng isang ligtas na para siyang isang bangkero na namamangka sa dalawang ilog. Sabi nga, ng isang kasabihan o idiomatic expression. So, hindi po katangian ng isang Kristiyano na siya'y namamangka, na siya'y isang traveler sa mundo at sumusunod sa takbo ng mundo, and at the same time, sinasabi niya na siya ay Kristiyano. Sinasabi niya siya ay follower ng Panginoong Hesus. Hindi ho magkatugma ang dalawang ito. Kaya ito ho ay isang pandarayang may tuturing ayon po sa talata. Next, we have the demarcation of a single standard righteousness. So that single standard righteousness is no other than the Bible, ang salita ng Panginoon. And number 3, the domain for a single standard righteousness. So these 3, mahalagang katotohanan po ito upang makita natin na ang buhay natin worthy, sabi nga, para ang buhay natin ay maging worthy of the gospel, is dapat ito ho ay aligned sa katuwiran ng Diyos. Hindi lang tayo nanunulay sa kung ano ang sinasabi ng mundo patungkol sa iba't ibang bagay. Okay? So we have number 1, the deception of a double standard righteousness. So let me read again the text in verse 9. So sabi po dito, or, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality. So, doon lang po muna tayo. So, makikita po natin, number 1 is, ano po ang isang pandaraya sa isang tao na nagsasabing siya'y Kristiyano, pero siya'y may dalawang sinusunod na pamantayan sa kanyang buhay. So, yung pamantayan ng Diyos at yung kanyang sariling pamantayan. Kaya sabi dito, that is a deception na kung saan, sabi dito, is they believe. Ano po? So, una yung kanilang paniniwala na sa kabila ng kanilang practices, sila pa rin ay papasok sa kaharian ng Diyos. Kasi ang context po mga kapatid na makikita po natin dito is tungkol po ito sa isang Kristiyano na kung saan gusto niyang ihabla ang kanyang kapwa mananampalataya. At siya ho ay pumunta sa isang korte ng mga hindi mananampalataya. So yun po yung context ho dito sa chapter 6. Ano po? Na halimbawa, nagtalo ho ang dalawang Kristiyano sa loob ng church. Sa halip ho na i-open sa church o sa halip na sa church council or sa pastor lumapit, ay hindi po doon po lumapit. Let's say pumunta ho sa pulis. O sa husgado. O di kaya kay tulpo. So hindi po ito allowed. This is what we call the forbidden. Sa buhay po ng isang Kristiyano because we have the church. Tayong iisang katawan ng Panginoon. Bakit ang isang hindi mananampalataya ang magiging settler? Bakit ang isang hindi mananampalataya ang magiging tagapamagitan sa dalawang nagtatalong mananampalataya? Di po ba? Kaya kung mabalikan po natin yung context, sabi dito sa verse 1, when one of you has a grievance against another, does he dare to go to law before the unrighteous instead of the saints?
Or do you not know that the saints will judge the world? And if the world is to be judged by you, are you incompetent to try trivial cases? Do you not know that we are to judge angels? How much more then matters pertaining to this life? Okay? Kaya wag sana yung maging pinaka-standard ho natin to settle a conflict between two believers ay mga hindi mananampalataya. Ano ho? Let's say sa batas, ano po? So, meron po tayong tinatawag nating church discipline na isang committee, ano po, na sila po ang tumitimbang at sila po ang kumbaga ang sinisiko nila ay masettle po kung ano man yung conflicts na nangyayari po sa loob ng iglesia. Pero ang nangyari po kasi sa Corinthians, isa po ito sa naging issue po ni Apostle Paul para sa kanila, na dahil nga sila ay mula sa pagano, so doon pa rin sa paganong government pumupunta o sa korte ng mga hindi mananampalataya sila sumasangguni kapag ang pinagtatalunan nila is only within the church or the body of Christ. Kaya dito po mga kapatid, nakikita natin na ito po yung isang halimbawa ng pandaraya na hindi dapat ganito ang mangyayari po sa atin bilang mga anak ng Diyos. So that practice is considered as a person having a double standard righteousness. And it is absurd for an unbeliever to settle a conflict or a dispute between two Christians. So pagka may hindi pagkakaunawaan sa loob ng church, church din po ang mag-aayos. Nakapaloob yan sa ating covenant, mga kapatid. Hindi ho yung ikakalat natin, let's say, sa labas. Kung may pagtatalo sa loob ng church, ikakalat mo sa mga kasama mo sa bahay na hindi naman Kristiyano. O di kaya sa kapitbahay mo. O di kaya sa kaopisina mo na hindi naman Kristiyano or part ng church. So that is wrong. Okay? So hindi po ganun. Even though ang intention natin is to seek their help, or opinion. O may tutulong sila. So hindi po, because yan po ay church. Okay? It's an issue within sa church. Okay? And sa sumunod na talata makikita po natin ang sinabi po ni Apostle Paul that the unrighteous will not inherit the kingdom of God from verse 9. And binanggit po niya ang iba't ibang kasalanan na kumakabilang po sa mga taong hindi makapapasok sa kaharian po ng Panginoon. So not only people who seek help sa mga unbelievers para doon sa kanilang issue, sa kanilang kapwa Kristiyano, but even, sabi dito, neither the sexually immoral, the idolaters, the adulterers, those who practice sexuality or homosexuality, thieves, nor greedy, drunkards, revilers, and swindlers will enter into the kingdom of God. So bakit po binanggit ni Apostle Paul yan? Not only to say na ito po ay nangyayari dati, kundi sadyang ito ho ang katangian ng mga hindi makapapasok sa kaharian ng Panginoon. Okay? Kasi ang nakalulungkot nga po, meron po mga nagsasabing sila Kristiyano pero patuloy pa rin nabubuhay sa mga ganitong kasalanan. Yan po ang isang nakakalungkot na katotohanan na talagang hindi ho natin may tatago. Hindi ho natin may tatanggi. Meron pa rin mga Kristiyano na patuloy pa rin nabubuhay bilang isang sexually immoral. Or siya ho ay isang adulterer. O di kaya siya ho ay isang magnanakaw. O kaya siya ho ay isang drunkenness or drunkard. Nabubuhay pa rin sa kalasingan. So, mga kapatid, yan po ay isang bagay na dapat ay na-assess ho natin. So, sabi dito, Paul added another characteristic of these Christians and they keep falling to their old ways of life, though they are new creatures in Christ.
So ito po yung sitwasyon ng Korinto. Sila'y Kristiyano, nabubuhay na parang hindi Kristiyano. Okay? So nangyayari po sa mga taga-Korinto. Kaya sabi nga po ng 2 Corinthians, all things have become new, and the old things are passed away. Okay? Hindi po sinabi doon na all things have become new and all things still remain. Ano po? Nananatili pa rin yung old self natin at yung new self magkasama. So, mali po. Kaya sasabi ng Biblia, if anyone is in Christ, siya isang bagong nilalang. He is a new creature. Binago siya ng Diyos. At bilang siya ay binago ng Diyos, ang lahat ay pawang bago. Okay? So first, their belief. They believe that even though they are practicing immorality, idolatry, adultery, homosexuality, thievery, greediness, drunkenness, reviling, and swindling, they will go to heaven. Yun pa rin ang kanilang paniniwala ng mga taga-Korinto at maging ng ilang mga Kristiyano na bubuhay daw. Sabi nga, nabubuhay, na sinasabing sila'y Kristiyano, pero hindi ho maganda ang way of life na meron sila. So ano po sabi ni Apostle Paul? Sabi dito, neither of these people will inherit the kingdom of God. Nakakalungkot po yan. Talagang yan po ay isang babala para sa ating lahat. Kaya huwag tayong padadaya, sabi ni Apostle Paul. So this is a strong statement na sinasabi po dito ni Apostle Paul. Huwag tayong padadaya. Kapag halimbawa, isa man sa mga nabanggit ay patuloy pa rin nating ginagawa, and yet, ang paniniwala pa rin natin, sa langit pa rin tayo, ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Huwag tayong padadaya. Dinadaya natin ang ating mga sarili. Sinasabi mong ikay sa Diyos, pero nabubuhay ka na hindi sa Diyos. Okay? So do not be deceived, brothers and sisters. And then their practices. So yung po mga kasalanan na binanggit, characterizes unbelievers or characterize unbelievers. And these are all major types of moral sin that never characterize a godly society. Kailan may hindi ito katangian o magiging katangian ng isang lipunan o kalipunan ng mga taong tunay na may pagkakilala sa Diyos. Mga kapatid, kaya stick po tayo sa tema nating living worthy of the gospel. So, how? Paano tayo mabubuhay ng worthy of the gospel, worthy of the word that we share? Okay? So, we have to, sabi nga, lumayo tayo sa mga kasalanang ito. Itigil natin, kung meron tayong kasanayan sa alinmang mga nabanggit na kasalanan, itigil ho natin. Dahil yan po ang sinasabing, kumbaga ito yung nagde-determine kung ikaw ba talaga ay totoong Kristiyano o hindi. Hindi lang ang bibig mo ang magsasabi ng totoo o hindi. Ano po? Hindi bibig ng tao ang magiging pamantayan ng lahat para sabihin ikaw ba ay Kristiyano o hindi. Ang salita ho ng Diyos. Mga kapatid, ang magsasabing ikaw ba ay totoo o hindi. Amen? Amen. Ano po? So these practices, brothers and sisters, first we have, so ito'y tatlo lang, ano po? Muna, ito po siyam, pero yung unang tatlo lang po ang ating pag-aralan or mapapakinggan po natin. So we have number 1, sexually immoral or fornicator. So dun po sa Greek word na makita natin is the Greek word pornoi, na kung saan dito po natin makukuha or makikita ang salitang pornography. Kaya kung meron man sa atin na na-entertain sa ganitong kasalanan, mabahala po tayo. Ito ho ay isang kasalanan na kung patuloy nating gagawin, sabi ng Panginoon, sabi ng talata, hindi tayo makapapasok sa kaharian ng Diyos.
Ito ho ay isang cancer. Ito ho ay isang malubhang karamdaman na kapag patuloy at patuloy ho nating hinayaan lamang sa ating katawan, kakainin nito ang ating buong pagkatao. Uuurin tayong buhay sa walang hanggang kamatayan. Gusto ko lang pong i-share, no po. Kumbaga, hindi po sinasadyang pagkakataon, nung ako po ay nakagraduate po ng college, ako po ay nakapag-apply sa isang kumpanya na gumagawa ng mga website na ang kanilang pinopromoto is pornography. So, tumawag yun sa akin. Ano po? So, nag-apply ako doon. So, hindi ko na po babanggitin kung saan yung opisinang yun. But sa Maynila po yun. So, tinanong ako. Sabi, ay ganito ha. Ganito yung magiging trabaho mo. Ang position daw ay tinatawag na SEO or Search Engine Officer. Ang trabaho mo, kailangan is kapag iso-search yung let's say ganito, yung ating company ang unang lalabas doon sa search. So ganun daw. So sabi ko nung nag-ano ako. So sabi tatanggapin mo ba? Okay? So syempre bilang sabi nga naghahanap ng trabaho, sabi nga sa bibig ko, sinabi kong ay kailangan ko po ng trabaho, pero sa puso ko talaga ay labag sa aking kalooban kasi ito ay laban sa Diyos. Okay? Pero salamat din sa Panginoon because talagang hindi po ako hinayaan niya na matuloy ho doon. Ano po? So, isa ho yun sa mga kumbaga parang nakakatakot na part ng aking buhay na handa mong iwan ang iyong pagkakilala sa Panginoon. Di ba? Sa pagiging tao natin. So, yun po yung isa sa mga reminders po sa akin personally na maging paalala din po sa atin na kapag halimbawa ay entertained ho tayo o isa tayo sa mga engaged sa ganitong kasalanan at tayo ho ay nakakilala sa Diyos, we have to stand para sa Panginoon. Kailangan tayong tumindig para sa Diyos at hindi para sa kasalanan, mga kapatid. Amen po? Amen. So yun po ang isang sitwasyon ho. Ano po? So, sexually immoral or fornicator. So, porno or pornoy. So, a man who prostitutes his body to another's lust for hire, a male prostitute. So, yun po yung salitang fornicator. So, pagka sinabi kasing fornicator, basically, pag sinabi natin fornicator, kumbaga, hindi pa mag-asawa. Walang marriage, na involved. Pero, you are engaged sa tinatawag nating prostitution and sexual activity. Okay? So yun po yung sabi dyan. It is a man who indulges in unlawful sexual intercourse. And in the Greco-Roman world, sexual immorality was prevalent and often accepted as part of daily life. So nung panahon ni Pablo, ang buhay po nila is engaged ho talaga sila dito. Kasi yung sexual immorality ho ay kasama doon sa kanilang ritual. Sa kanilang worship of gods. Mga kapatid, isa yan doon sa way ng kanilang pagpapakita ng kanilang debosyon doon sa kanilang sinasambang Diyos-Diyosan. Kaya ganun po ka-prevalent ang sexual immorality nung panahon na yon. Ano po? Kaya sabi dito is, it was prevalent and often accepted as part of daily life, including temple prostitution and other forms of sexual expression.
So naalala po ba natin yung Ephesians? Yung series po natin sa Ephesians. Ano yung Ephesus? Ano yung way of worship nila kay Diana? Orgies. Sexual orgies. Ano po? So ganun katalamak ang sexual immorality. Hindi na bago yan. Ano po? Pag-usapan ng sexual immorality sa mga patalastas, sa mga movies, hindi na po yan bago. Even sa panahon po ni Apostle Paul, makikita ho natin ang mga taong kasama sa church ay nakasama din noong panahon na sila ho ay may ganitong aktibidad. Sapagkat sila'y pagano at sa kanilang kinamulatan, ito ang paraan ng kanilang pagsamba. Okay? So the early Christian community, however, was called to a higher standard of sexual purity. Kaya isa sa indicator na siya ho talaga ay tunay na may pagkakilala sa Diyos is yung kanyang abstinence sa tinatawag nating immorality. Ano po? Kaya, sabi dyan, he was called to a higher standard of sexual purity reflecting the holiness of God. So ito po yung sinabi sa 1 Thessalonians chapter 4. Tingnan po natin. Unang Tesalonica, Kabanata 4, verse 3 to 8. Okay, 1 Thessalonians 4 verse 3. For this is the will of God. So itong kalooban ng Diyos, your sanctification, that you abstain from sexual immorality, that each one of you know how to control his own body in holiness and honor, not in the passion of lust, like the Gentiles who do not know God. Kasi ito ho ay mga hentil. Lahat po ng mga churches ho na pinuntahan ni Paul or kung saan ay nakapagpatayo po ng church si Apostle Paul, most of them were Gentiles. Ano po? Mga hentil. And, sabi dito sa verse 6, that no one transgress and wrong his brother in this matter because the Lord is an avenger in all these things, as we told you beforehand and solemnly warned you. For God has not called us for impurity, but in holiness. So God has not called us in impurity. Kaya itigil natin ang anumang klase ng sexual immorality. If we seek a sanctified life, a holy life before the Lord, mga kapatid, kung tayo tunay na nakakilala sa Diyos. And therefore, whoever disregards this, disregards not men but God who gives His Holy Spirit to you. So yan po ang una na bagay na dapat ay hindi natin ginagawa. Bagamat prone ho tayong mahulog sa ganitong kasalanan, pero dapat ay hindi natin buhay. Ano po? Hindi tayo engaged at hindi ho tayo allured sa kasalanan. That is which is sexual immorality. Okay? Kaya sabi doon sa ating text, so nor a sexual or a sexually immoral will inherit the kingdom of God. Hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Next, we have idolatry. So the word idolatry or idolater, so binasa po natin yan, is from the Greek word idololatres, idolo. Kaya po yung binabanggit natin, halimbawa, kung meron tayong paboritong artista, yan, ina-admire natin, yung mga celebrities, yung mga, kung sino mang ma-influensyang tao, nakakatawa kasi kasi ang galing niyang magbato ng biro. Ang galing niyang magsalita. Ang galing niyang pumorma. Yan. Tapos sasabihin natin, idolo kita. So yan po yung ibig sabihin, idolater.
So it refers to a person who worships idols, which are physical representations or images that we revered, or that are revered, not we revere, that are revered as gods. So, yan yung kanilang practice. Ano po? So, talagang ang kanilang reverence and awe ay nandoon sa mga idolo o mga Diyos-Diyosang gawa sa material. And these people are engaged in the worship of false gods in contrast to the worship of one true God. Kaya nga po sa Romans chapter 1, isa sa karakteristik ho ng mga taong hindi matuwid is they worship the creature rather than the Creator. Right? Mas pinipili nilang i-acknowledge, mas pinipili nilang sambahin ang nilikha kumpara sa dakilang manlilikha na siyang dapat sinasamba. Pero hindi lang yan tungkol sa mga ribulto. Hindi lang yan tungkol sa mga imahe na mukhang tao o mga imaheng kalahati isda, kalahati tao. Okay? O di kaya kalahating kabayo at kalahating tao. So, hindi po yan. Ang sabi po dyan is, kung meron kang substitute, excuse me, or kumbaga, kahalili sa iyong pagsamba sa Diyos. O kahati ang Diyos sa iyong pagsamba. Mas inuuna mo kaysa sa Diyos. Mas binibigyan mo ng atensyon kaysa sa Diyos. Mas binibigyan mo ng salapi kaysa sa gawain ng Diyos. Ano? Sabi nga, mas pinag-iipunan mo kaysa makabili ng Bible. Okay? Mas pinag-iipunan mo kaysa makatulong sa gawain ng Panginoon. So that, sabi nga, amounts to idolatry. Ano mang bagay na pwedeng kahati ng Diyos sa atin is considered as idolatry. Kaya sambahin lang natin kung sino ang, sabi nga, dapat sambahin. Bigyan natin ng oras, atensyon, pagkilala, at pagpupugay ang Diyos na lumikha sa atin at nagligtas sa atin. Kaya sabi po ng James chapter 4, ang pakikipagkaibigan sa mundo ay pakikipag-away sa Diyos. Ito ho ay tahasang, sabi nga, para kang nag-anunsyo ng laban o ng away laban sa Diyos. Kapag mas pinili mo ang sanlibutan. Kahit naman para sa iyo ay hindi. Ito naman ay ano lang. Parang ano lang to, yan. Ano po? So, basta ano lang to, parang free time ko lang. Or binibigyan ko lang ng time, ano po, para sa aking sarili. Pero, nagiging ano na siya, nagiging kahati mo na sa Panginoon. Okay? So, that is idolatry. Hindi lang yan tungkol sa mga ribulto, mga kapatid. So, the practice of idolatry is consistently condemned in Scripture as it leads people away from the truth. Dahil ang layon talaga ng idolohiya or idolatry, okay, ay ilayo ang tao sa katotohanan at dalhin sila sa kasalanan na tinatawag nating spiritual adultery. Ano po? Kasi yung pong, sabi po doon sa James na adulterers and adulteresses. So that is spiritual. Ano po? Naniniwala sa Diyos, sa isang Diyos, pero ang kanilang pagsamba, ang kanilang pagrespeto, hindi sa Diyos. Paano ba natin respetuhin ang mga taong may posisyon? Paano ba natin sila respetuhin? Siyempre, meron tayong mga titles, di ba? For example, sa ating Pangulo, His Excellency. Or let's say, kung ano mang position meron siya, the Honorable. Di ba? Sa Diyos kaya, ano yung titulo
na binibigkas natin bilang pagpapakita ng ating paggalang sa Kanya o ng ating pagsamba sa Kanya. Di ba? Sana po na ano natin yan, na-address mo yan sa atin. Na kung sa mga tao, tinatawag natin sila ng may respeto sa pangalan, di ba? Hindi yung hoy, di ba? O, pag ang tanda ng kawalan ng paggalang sa tao is pagtawagin mo siya sa hindi niya pangalan. Tawagin mo siyang hoy. Hoy, kung ano yung mga, sabi nga, yung panlalait natin doon sa tao. Yan. Di ba? So, hindi po yan dapat sa atin. Diba? May deformity ang mukha. Sabi mo, uy, bukol. Di ba? So, hindi po. Sabi dito, kailangan po ay may respeto. How much more sa Diyos? So, that is idolatry. And then, we have adulterers. So, connected po siya doon sa idolatry. Ano po? From the Greek word moikos, that is referring to a man who engages in sexual relations with someone rather than his wife, thus violating the sanctity of marriage. So, include na po ang marriage dyan. Involved na po ang marriage, pero hindi niya asawa ang kanyang kasama. That is adultery. Ang mas masama, sinasabi niya na siya ay sa Panginoon. Siya ay Kristiyano. In the Old Testament, it is often translated as the word naap. So yung Hebrew word naap. And it is considered in the Greco-Roman world as a serious offense, often leading to severe social and legal consequences. Pansinin po natin ang adultery rampant. Ano po? Ngayon, rampant. Hindi lahat ng nagli-live-in sa panahon na yon ay hindi kasal. Kundi may kasal, sabi nga, hindi pa siya hiwalay, pero may iba na. Rampant na yan. But in the Old Testament, makikita natin, Exodus 20:14, thou shalt not commit adultery. So, very straightforward po, mula sa Diyos, wag. For the people of Israel, at para sa atin, huwag. And then in Leviticus chapter 20 verse 10, ano pong sabi doon? Those who practice adultery, he shall be put to death. So may death penalty na noon. Pag ang isang tao ay guilty sa adultery, pinapatay po. Okay? Ganyan po ka seryoso ho ang adultery. Kasi, alam niyo po yung kung paano tingnan dapat ng isang tao ang kasal. It's a matter sa Diyos. Yung sanctity of marriage. Pag hindi niya kinilala yung sanctity of marriage, kahalintulad din yan kung paano niya tingnan ang Diyos na siyang nag-authorize o siyang nag-akda nito. Okay? Kaya mga kapatid, sabi diyan, kung meron man sa atin, sana wala. Ano po? At wala naman. Biyaya po ng Panginoon. So wala hong dapat ma-labeled ho sa isang Kristiyano na ganito. Na siya'y isang adulterer o nangangalunya. Amen, mga kapatid? So ito ho, tatlo po lamang iyan. Ano po, na ating makikita. Pero this, sabi nga, sins, ay talagang hindi ho katanggap-tanggap sa Diyos. Detestable sa Panginoon. At hindi talaga makapapasok sa kanyang kaharian. Kaya as our theme says, living righteously in Christ, how? Kung ikaw ay patuloy pa rin nabubuhay sa mga ganitong kasalanan. That's why, do not be deceived. Huwag kayong padaya. Huwag niyong bilugin ang inyong sarili na pag kayo gumagawa ng mga ganitong kasalanan, sa langit pa rin kayo.
Dahil ang lahat ng ito ay walang puwang sa langit. Unrighteousness has no place in heaven. Okay? Walang puwang sa langit ang kasalanan ni ang mga taong makasalanan. Lahat man ng nakapasok po sa kalangitan ay sa biyaya ng ating Panginoon. At yan din po ang ating tinetestify. Kaya, sabi nga, bilang application natin dito ho sa ating mensahe, so let us seek righteousness bilang isang Kristiyano. Ano po? Mas tingnan natin kung ano ba ang ayon sa standard ng Panginoon, hindi sa kung ano yung standard ng mga tao o ng ating laman, ang ating pipiliin para mabuhay, kundi ang sinasabi ng banal na kasulatan dahil ito ang sinabi ng Panginoon. Amen? Amen. So that is our first. Ano po? So we have sexual immoral or sexually immoral, and then idolater and an adulterer. So sa susunod po na linggo, biyaya po ng ating Panginoon, atin pong pag-aaralan po ang homosexuality, ang pagnanakaw, sabi dyan, or thieving or thievery, yung pagiging gahaman or greediness. At biyaya din po ng Diyos yung mga susunod pa sa ating mensahe sa biyaya po ng Diyos. So again, kagaya po ng sinabi ng ating theme, let us seek righteous. Sabi nga, a righteous living since we are now in Christ. Dahil ang sabi ng Biblia, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyo pong salita. Minsan pa na kami po ay inyo pong pinalalahanan ng buhay na ito na meron kami sa iyo ay buhay para sa matuwid na pamumuhay at hindi sa kung anong nais naming gawin, Panginoon. Kaya maging maingat kami at maging sensitibo kami sa kung ano po ang aming mga practices dahil dito po nag-reflect ang katotohanan kung kami po ay tunay na sa iyo, Panginoon. Kaya salamat po, ang kapurihan at ang kapasalamatan ay patuloy po naming itinataas sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.